Mga kabayan, hindi lang nakakatakot kundi napakadelikado na mga dayuhang sindikato, partikular ang mga Chinese na naninirahan sa ating bansa at malayang nakakapaglabas-masok para makapagsagawa ng iba't ibang iligal na transaksyon. Ito ang isiniwalat ni Senator Win Gatchalian matapos niyang madiskubre ang iba't ibang modus ng mga sindikatong Chinese na nagpapatakbo ng mga iligal na pogo hub sa bansa. Ayon pa sa senador, ginagamit ng mga sindikatong ito ang kanilang bilyones na pera para makakuha ng proteksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at para maisagawa nila ang kanilang iba't ibang modus bilang malaking sindikato sa bansa. Alam nila kasi illegal tong ginagawa nila eh. So, unang kailangan mo ng proteksyon para yung illegal na ginagawa mo tuloy-tuloy. Pangalawa, kung mahuling illegal na proteksyon mo, makakatakas ka at makakabalik ka sa illegal na ginagawa mo. So, kumbaga sa chess, nag-iisip na sila ng ahead dahil alam nila one way or the other, pwede silang ma-raid at pwede silang makulong. So, importante na meron silang mga connection. No? At doon sa, again, no, hindi ko lang masabi, but may mga nahuli na nakawala, no, dahil nga may impluwensya sila. No? Ayon pa kay Gatchalian, masyadong magagaling at matatalino ang mga pinuno ng sindikato dahil napakagaling nilang magplano. Halimbawa na rito ang pagdiligpit ng mga maiimpluwensyang tao na ginamit nila kung saan ay magsisilbisa ng lead at mapagkukunan ng ebidensya at mahahalagang impormasyon kaugnay sa isinasagawa nilang investigasyon. 2 linggo na namin hinahanap yung contractor ng nagpagawa ng Banban Pogo Hub. Hindi namin mahanap talaga. No? Hindi namin alam kung sino nagdala ng heavy equipment doon, sino nagpatayo ng building, sino nagdala ng crane, hindi namin mahanap talaga. Kasi gusto ko mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi siya yung tatanggap eh. At matitrace natin ngayon kung sino yung mga personalidad na yun. Pero walang mahanap. No, itong sindikato na ito, napakagaling. No, napakagaling nila. Naitago nila sa mga otoridad yung pagdala nitong pera. No? So, kaya kahapon na we were very disappointed and humingi sila ng isa pang session para mapakita nila sa amin yung kanilang investigation. Maging ang nag-iisang engineer na mapagkukunan sana nila ng mahalagang impormasyon kung saan ay siya ang pumirma sa lahat ng plano na ginawa ng mga Chinese ay namatay na rin sa kaduda-dudang dahilan. Yung contractor ni Howley, we also chinek namin yung building permit na ang nag-apply si Alice Go at ang nakasulat doon sa contact engineer or engineer that you should contact. Isang engineer na nangangalang JM Turla. Nung pinuntahan namin siya, apparently namatay na rin siya, no? Namatay na rin siya. May 14, I think. 17. May 17 siya namatay. This year, sir? This year. This year. Itong si Engineer Turla, apparently, siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. No? Yung plano kasi lahat gawa sa China eh. Lahat gawa ng Chinese engineer, Chinese architects, dinala dito. Pero hindi mo magagamit yan. Hindi mo magagamit yan kung hindi ka magpapaperma sa local engineers dahil yung lisensya dapat lumabas. So yung pumiperma. Oh, ito si Turla, sir. Yes, si Turla. At inamin rin ng pamilya na yon. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan kung paano nakakapagpasok ng bilyones ang mga Chinese na pinaniniwala ang galing sa money laundering, dismayado itong si Senator Gatchalian sa AMLAC na siyang ahensya ng pamahalaan at may kakayahang mamonitor ang paglabas-masok ng pera. Pero sa ginawang pagdinig sa Senado, hindi ito maipaliwanag ng ahensya. Dito ako na didismaya sa AMLAC, no, sa Anti-Money Laundering Council dahil wala silang sagot kahapon. At in fact, I expressed my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering eh. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon parang bula eh. No? Hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung perang dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Hindi nila alam rin yun. Sa huling-muling nanawagan si Senator Win Gatchalian dito
kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pakinggan na ang hinaing ng mga senador at iba pang ahensya ng gobyerno na ipahinto at ipagbawal na ang pag-ooperate ng lahat ng pogo sa bansa. Naniniwala kasi si Gatchalian na darating ang panahon na mas lalo pang magiging delikado ang ating security threat kapag hindi agad ito naagapan at nabigyan ng aksyon ng mismong Pangulo ng bansa. Ako nananawagan ako sa Pangulo natin na i-ban na kaagad ang pogo, no? Dahil lumalalim yung kanilang galamay at impluwensya. At ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence offices, no? Hindi ito haka-haka namin, hindi ito sariling investigation namin. Ito galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin. At patagal ng patagal, palala ng palala. Kaka-raid lang ng Banban Pogo early part of this year, meron na naman, wala pang 6 na buwan, meron na naman sa Pora. No? So, wala silang takot eh. Kahit alam nilang yung raid nangyayari, tuloy ang ligaya nila eh. Yan ang magpapakita kung anong mga klaseng tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin, na hindi kinakatakutan yung otoridad. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Dito ako na didismaya sa AMLAC, no, sa Anti-Money Laundering Council, dahil wala silang sagot kahapon. At in fact, I expressed my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering eh. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon parang bula eh. No? Hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung pera dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon, pending pa yung investigation. Pero nangyari na ito eh. Itong Baufulan was constructed in 2019. No? 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan. Pero hindi nila na-detect. So, kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detect. At even kahapon, wala silang sagot. That's why nasabi nga ni Chairperson Risa Hontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLAC kasi nga wala silang sagot sa amin kahapon. At ito we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong Pogo into money laundering eh. Kung makikita natin yung trend, dati human trafficking, tapos nagkaroon ng mga yung prostitution, ngayon meron ng element of money laundering, no. So dapat pag-aralan natin mabuti yan at kung saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera. Everything is possible, sabi nga nila. Kasi like for example, bigyan kita ng halimbawa, 2 linggo na namin hinahanap yung contractor ng nagpagawa nung Banban Pogo Hub. Hindi namin mahanap talaga. No? Hindi namin alam kung sino nagdala ng heavy equipment doon, sino nagpatayo ng building, sino nagdala ng crane. Hindi namin mahanap talaga. Kasi gusto ko mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi siya yung tatanggap eh. At matitrace natin ngayon kung sino yung mga personalidad na yun. Pero walang mahanap. No, itong sindikato na ito, napakagaling. No, napakagaling nila. Naitago nila sa mga otoridad yung pagdala nitong pera. No? So, kaya kahapon na we were very disappointed and humingi sila ng isa pang session para mapakita na nila sa amin yung kanilang investigation. For now, it's a dummy company. No? Dummy in a sense na wala siyang opisina, pumunta kami doon. Wala siyang PCAB license. Bago ka maging contractor, dapat may tinatawag yung PCAB, no? Yung lisensya. Wala siyang ganun. So, in that sense, dummy company siya. Pero, meron kaming leads dahil nung sa RID, may nakuhang mga IDs yung PAOK
no? At yung pangalan ng construction company, Howley Builders and Construction Company, no? Yun yung nakitang ID. Nung pumunta kami sa Binondo, dahil doon yung registered address, walang ganun na opisina, no? Marami silang inupahan na mga warehouses, no? Katulad sa Valenzuela, sa iba pa. Ginagamit nila yung mga rinentahan nilang warehouses as their residential address, no? At ginagamit nila yun sa pag-apply ng napakaraming kumpanya. Dami nilang kumpanya, no? 14 and counting yung nakita naming kumpanya. Iba pa yung mga single proprietor, Nakita namin yung single proprietor, ilan ba? Application nila sa single proprietor, mga 7, 6 yun no? So, ang dami nilang ini-establish na kumpanya gamit iba-ibang addresses, no? Parang ayaw mo mahanap yung nasisense ko, ayaw mo mahanap ka di ba? Parang siyempre pag ordinary na tao, isa lang naman yung address, yun ang bibigay mo, di ba? Parang ayaw nila mahanap Yun ang nasisense ko dito sa kanilang parang kanilang modus o kanilang trend, no? Sir, di ba may final kayong reso para imbestigahan na rin yung pagdagsa ng mga Chinese dun sa multinational village sa Parañaque? Yeah, multinational village at iba pang village sa Alabang. Marami kaming nakukuhang mga complaints na maraming mga gulo at violations ng building code, no? For example, ang isang bahay, ang kapasidad niya ay let's say 10 tao, pero nakatira doon 40 na tao, 50 na tao. Tapos may mga suspicious activities dahil labas-pasok sa gabi yung mga sasakyan, no? So yung mga residente doon natatakot, no? Again, I will not focus on nationality. Hindi ko sinasabi kung anong lahi siya. Kahit anong lahi, hindi natin papakilaman yan. Ang tinitignan ko yung potential illegal and irregular activities ng mga nakatira doon at yung fear ng mga nakatira doon, kasi may mga reports kami na yung mga security guards sinisindak, yung mga security guards nagkakaroon ng away at pati homeowners inaaway, no? So malalakas yung loob. Meron rin mga reports na iba doon may hagad, diba? Naging issue na kasi ngayon yung mga ibang pulis nagmo-moonlighting dito sa mga pogo, no? So titignan namin lahat 'yon. Yung mga pogong meron ng connection sa local crime syndicates and malawak na yung connections niya. In general po ba 'yon na lumabas sa executive session o particularly dun sa pogo sa Bamban? Itong discussion namin kahapon is limited to Banban. Pero sinabi rin ng ating mga intelligence agency na in Banban maliit lang to kumpara sa buong pogo activities. Apparently, again, no, without any details, no, itong mga sindikato na ito, mayroon din silang mga teritoryo, no? At hinahati na nila yung Pilipinas ngayon sa ito teritoryo mo, no? So may ganyan na pangyayari na ngayon, no? That's normal, 'di ba, sa mga organized crime. Kung makikita natin sa mga organized criminal, yung mga drug lords mayroong kanya-kanyang teritoryo, yung mga gambling lords may kanya-kanyang teritoryo. So normal 'yan sa mga organized criminals, no? So in short, Banban is part of a bigger operation, no? Pating kahapon yung aming focus was really the Banban Pogo Hub. Ibig sabihin, sir, yung Pogo sa Bamban established na may connection na sa local crime syndicates? Meron. Kahapon, again, no, I won't name names, but meron. Based on their analysis and intelligence, meron. Clear yun. So, Very sir, clear. So sir, kung mismong intelligence agency na nagsasabi na may connection yung Pogo Hub dyan sa Banban, sa local criminal syndicate, do you think kapag nakaabot ito kay Presidente, ma-pressure na siya to act on it against Pogo? Ako nananawagan ako sa Pangulo natin na i-ban na kaagad ang Pogo, no? Dahil lumalalim yung kanilang galamay at impluwensya. At ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence offices, no? Hindi ito haka-haka namin, hindi ito sariling investigation namin. Ito galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin. At patagal ng patagal, palala ng palala. Kaka-raid lang ng Banban
Pogo early part of this year, meron na naman, wala pang 6 na buwan, meron na naman sa Porac. No? So, wala silang takot eh. Kahit alam nilang yung raid nangyayari, tuloy ang ligaya nila eh. Yan ang magpapakita kung anong mga klaseng tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin, na hindi kinakatakutan ni otoridad. Kahit na nag-raid na sa Banban, which is not so far from Porac, tuloy pa rin yung operation sa Porac. Mas malala pa yun sa Porac dahil meron doong prostitution at talagang human trafficking. Dinadala yung mga kababaihan galing sa ibang bansa. No? So, ganyang klaseng criminal syndicates ang nandito sa ating bansa. And then, sir, ganun din ba yung sentiment or stand ng mga intelligence agencies na it's about time to ban Pogo? Ganyan talaga. Ganyan rin yung kanilang sentimento. Dahil alam nila na lalala ito eh. No? Alam nila na ito kasi iniisip ko, kung yung 6.1 billion pesos nakapasok dito nang hindi natin nalalaman, ako naniniwala ako parte nung pumupunta sa paglalagay at paglalagay ng mga makaka-impluwensya at ginagamit rin nila yung para gumawa ng impluwensya. No? So, ako naniniwala ako na yung perang pumapasok na hindi natin nakikita, pumupunta ito sa pagbibili ng proteksyon at doon na nga no, sa galamay na ginagawa nila. Kasi itong galamay, hindi namang mangyayari ito kung walang pera eh. Hindi lang to dinner at kaibigan na tayo eh. No? Talagang maglalagay ka para magkaroon ng connection. No? At yun yung merong ebidensyang ipinakita sa amin na ginagawa nila itong ganitong paraan. At yung protection na yun, sir, hindi lang from the authorities, kaya siguro naglalagay na rin sila ng mga local, ng mga opisyal sa gobyerno para may tutulong pa rin sa kanila. Correct. Protection. Alam nila kasi illegal tong ginagawa nila eh. So, unang kailangan mo ng proteksyon para yung illegal na ginagawa mo, tuloy-tuloy. Pangalawa, kung mahuling illegal na proteksyon mo, makakatakas ka at makakabalik ka sa illegal na ginagawa mo. So, kumbaga sa chess, nag-iisip na sila ng ahead. Dahil alam nila one way or the other, pwede silang ma-raid at pwede silang makulong. So, importante na meron silang mga connection. No? At doon sa, again, no, hindi ko lang masabi, but may mga nahuli na nakawala. No? Dahil nga may impluensya sila. No? Okay, si Ria, and then Nympha. Hi, Sen. I'm Ria Fernandez Obina from TV5. Just want to raise again the question of Ms. Camille regarding Mr. Gilbert Mejia Flores. His sudden death daw po, he is supposed to attend one of the hearings. What information do we have so far? Personally, wala ko pang nakukuhang information aside from his possible connection to the syndicate or to the people who fake the birth certificate of Alice Go. And I say this with emphasis on the possible. That is the initial information that we got, na possible connected siya dito sa sindikato o sa mga taong gumawa nung illegal na birth certificate ni Alice Go. Yun ang initial information namin. Kasi it's so coincidental eh, no, na nangyayari ito at may namatay. No? At yung, I was talking about yung contractor ni Howley. We also chinek namin yung building permit na ang nag-apply si Alice Go at ang nakasulat doon sa contact engineer or engineer that you should contact. Isang engineer na nangangalang JM Turla. Nung pinuntahan namin siya, apparently namatay na rin siya, no, Jo? Namatay na rin siya. May 14, I think. 17. May 17 siya namatay. This year, sir? This year. This year. Itong si Engineer Turla, apparently, siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. No? Yung plano kasi lahat gawa sa China eh. Lahat gawa ng Chinese engineer, Chinese architects, dinala dito. Pero hindi mo magagamit yan. Hindi mo magagamit yan kung hindi ka magpapaperma sa local engineers dahil yung lisensya dapat lumabas. So yung pumiperma. Ito si Turla, sir. Yes, si Turla. At inamin rin ng pamilya na yon. But ang cause of death is heart attack. No?
Yun ang sabi sa amin, ha? Yun ang sabi sa amin, no? Sir, But just- he's young. He's only 47? Parang ganyan lang, mga 47 lang siya. So medyo na dead end kami doon dahil siya yung pumiperma, siya yung connection doon sa mga Chinese engineers, eh. So na dead end Siya kami. na signatory, sir, wala na iba. Wala na iba. We check the plan, siya talaga yung pumiperma. Okay, Ria, may follow-up. Sir, what do you think about the sudden deaths nitong mga individuals na to na possibly pwedeng sila yung missing puzzle sa ating investigation? Well, kung si Engineer Turla buhay pa, sigurado malalaman natin sino yung mga nagpagawa sino yung contractor o mga Chinese engineer na gumawa nung Pogo Hub sa Banban. But since wala na siya, hindi na natin malalaman yan. No? So, medyo if you look at the timing ni Turla and ni Flores, Suspicious. it raises suspicion. No? But then again, I don't have any direct evidence for now. No? Meron kayo na-raise na question, nagtataka kayo. Tanong nyo, bakit sa Bamban napili na itayo yung Pogo? Anong sagot na doon, Senator? Well, again, no, without going into details, dahil nga si Mayor Alice Go is the one opened the doors for this criminal syndicate to come in. Naging enabler siya, no? Sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban, no? And the only common link between the criminal syndicates and Banban is Alice Go, no? So nasa gitna siya, eh. Nasa gitna siya. So siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Banban, no?